buhay at kaligayahan gusto mo. May anak kami ni Tyrone. Mahal ako ng lalaking sinabawan mo. Agad naglibot sila Jasmine at Tyrone kaya masayang masaya si Camila kung saan abot ang papicture nilang tatlo. Hindi naman maipaliwanag nila Jasmine at Tyrone kung gaano sila kasaya sa sandaling yan dahil nakasama nila ang kanilang tunay na anak. Nasa paligid naman si Sandro kung saan kinukuhanan sila ng video. Agad namang tinawagan ni Gio si Mira para humingi ng tawad kung saan pinaliwanag niya na noong una ay hindi talaga siya nag-aalala para sa tita Jasmine niya na dahil gusto pa rin niyang mahuli ito kaya lagi siyang nagtatanong sa kanya kung nasaan si Jasmine para magsumbong siya kay Iris na kinagulat ni Mira. Giniit ni Gio na nagsisisi na siya at hindi dapat siya kumampi kila Iris lalo na kila Vito at Heather. Sinabihan ni Mira na alam naman niyang kriminal silang lahat na sinabi ni Gio na tatakas na sila Vito at Heather at alam niyang may kaibigan silang agent na kailangan niyang sabihan na pigilan niya ang magama na sakto namang narinig siya ng nanay niya sa mga sandaling yan at giniit pa ni Gio kay Mira na narinig niya ang usapan nila Vito at Iris na yung kalansay sa property nila na nakuha ay mismong mami ni Mira. Agad inagaw ni Lydia yung cellphone ng anak niya, sabay pinagalitan niya ito at pinagsabihang wala siyang utang na loob. Sinumbat ni Gio na ayaw na niyang magpanggap na walang kasalanan ang mga Benavides dahil sa ginagawa nila ay nagkakasala din sila, sabay sinabihan niya ang nanay niya na gusto niyang maging mabuti siyang anak na dapat gustuhin din niyang maging mabuti siyang tao. Giniit pa ng binata na ginagawa niya kung anong alam niyang tama. Sinumbat naman ni Lydia na tama bang traidorin yung mga taong nagpapakain sa kanila at kumampi siya sa taong may kinalaman sa pagkamatay ng tatay niya na hindi ba niya mahal si Max. Sinumbat ni Gio na mahal niya ang tatay niya pero kailangan din nilang tanggapin na nagkasala din ang tatay niya na kriminal din ito katulad ng mga amo nila. Saktong dumating si Iris kaya agad niyang tinulak si Gio na uminit agad ang ulo niya dahil sa narinig niya at nagmakaawa naman si Lydia na agad sinabihan ni Iris na sabihan niya ang anak niya na wala siyang pasensya sa mga traidor, matanda man o bata. Habang sinadya naman ni Sandro na kuna ng video sila Jasmine sa sandaling masayang masaya silang tatlo at agad niyang sinen kay Iris na agad niya itong napanood at mas lalong nanggigil ito sa galit nang makita niyang masayang masaya si Tyrone sa piling ni Jasmine at Camila. Kaya naalala niya yung sandaling buntis na siya na sobrang masayang masaya si Tyrone at hinanda din nila ang lahat para sa magiging anak nila pero nagbago ang lahat sa pagkamatay ng bata at lalong hindi na maibalik yung dati dahil hindi na niya mabigyan pa ng anak si Tyrone. Walang kaalam-alam si Iris sa ginawa ng dati niya na hindi na pinarehistro yung kasal nila ni Tyrone kaya hindi niya talaga totoong asawa ang pinakamamahal niya at mas lalong hindi totoo ang mga sinasabi niya na kirita si Jasmine. Agad-agad itong pupunta sa lugar na sinabi ni Sandro kung saan aantayin ito ni Jasmine na parte sa plano nila ni Sandro ang ititrigger niya yung galit ni Iris na wala siyang kamalay-malay na mahuhulog na siya sa patibong nila Jasmine at Sandro na mismo sa bunganga niya manggagaling ang mga krimeng pinaggagawa ng pamilya nila. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Lavender Fields dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.